Punta tayo sa redemption na po. Pagkat redemption is so important when it comes to heavenly matters na po. Na kailangan bago ka aalis sa lupang ito, na kailangan ikaw ay kasali sa tinubos. Ganon yan. Now, mga kasama, tatayo sa chapter 3 ng Romans, the book of Romans. Dahil dito mga kapatid, tayo na mga tinubos na dahil may mga tao naghirap para iparinig sa atin na meron Redeemer na nagngangalang Jesus at itong Redeemer na ito ay para sa lahat. Huwag nating isipin para sa chosen few lang to. Sabi ng Bible na po sa verse number, ito na ang gusto kong makita nyo. Sa verse number 21 hanggang 24, ay basahin natin dahil alam nyo makasama tayo lahat makasalanan. Huwag natin isipin na wala tayong kasalanan. Kaya nga bumaba ang tagapagligtas para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At mismo ang kanyang buhay ang ibinigay sa cross para sa atin. Okay, kung nandyan kayo, basahin natin sa Romans 3:21, sabi niya, "But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets." Pansin nyo, righteousness of God without the law. Ibig sabihin, kahit hindi mo tuparin ang Ten Commandments, ay maligtas ka pa rin kasi ang nangtupad sa Ten Commandments ay si Jesus. 22. "Even the righteousness of God which is by faith of sino? Jesus Christ unto all and upon all them that believe." Kaya manampalataya, mamati ka kay ni Jesus. For there is no difference. Why? For all have sinned and come short of the glory of God. Dahil lahat makasalanan, walang tao na walang kasalanan. Ang ginawa ng Diyos ay gumawa ng paraan para matubos tayo. Dahil hindi natin matubos sarili natin bilang mga tao. Look at 24 na. Dito papasok yung redemption. Ayan na. Being justified freely by His grace through the redemption that is saan? In Christ Jesus. Freely nga, freely, libre, iso nga rod na idinatay ni Jesus si Jai Cross na ikakarot ti basbasol tayo, awan ti bayadan tayon tangarod ni Apo Jesus ti nagbayad ng ikarot ti basbasol tayo. Kaya iso nga, kuna na, freely Okay, so mag-pray muna ako. Lord Jesus, salamat sa libreng kaligtasan na binibigay mo sa lahat ng tao. At kami na tumanggap na, aming dalangin na gamitin mo po kami para lahat ng tao ay maintindihan nila ang redemption plan. Salamat po sa istorya ni Naomi at sa si Ruth na they were able to have a redeemer in the name of Boaz. Now today, Lord, the world has a redeemer in the name of Jesus Christ, your only begotten Son. So help us to tell the world in this great privilege and opportunity that before the rapture happens, Jesus will come and redeem people in their homes even tonight or today. Lord Jesus, please send your Holy Spirit now so that before you come, many will be saved and be joining you in the rapture. So use me now, cleanse me from every sin and stain, and use your people as they support this great ministry. Bless their works, their businesses, and answer their prayers, Lord, in relation to their children and grandchildren. And bless these birthday celebrators this month. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po, nandiyan kayo. Now, pagdating sa redemption, redeemer ay ganito. Sa pagtubos ay there are three kinds of personalities. Meron yung sabi niya rito, iba ang tao na nagbayad. Halimbawa, na isang yung singsing mo o kaya precious jewel mo, iba yung tao na nagbayad. Iba rin yung tao na naglabas sa item. Iba rin yung pinangbayad. Ulitin ko iba ang nagbayad, iba ang naglabas sa binayarang item, at iba yung pinangbayad. Okay? Kaya lang, sa redemption plan ng Diyos, iisa lang yung pinangbayad. Sino pinangbayad sa kasalanan natin? Si Jesus. Siya mismo yung nagbayad. At siya mismo naglabas sa atin. Nagpalaya sa atin, sa ating kasalanan. Ang linaw ho yan. Kaya napakaganda isipin ninyo na meron nang nagbayad.
at siya mismo ang pinambayad at siya mismo ang nagpalaya sa atin. Ano ho? Dahil sabi niya sa John chapter 8:36, tignan niyo napakagandang isipin na meron tayong rich redeemer. As I said, wealthy ito. Kaya nga pinakita ko kanina, sa kanya lahat. Okay? Okay, John 8:36. Basa na ninyo. Ready? Read. If the Son, therefore, shall set you free, you shall be free indeed. Wala nang makapagpapalaya sa iyo sa kasalanan, sa inyong kabiguan, sa iyong sa inyong mga problema kundi si Jesus. Remember, sabi niya, I'm the door. Siya lang pintuan para kayo masave. At kung kayo ay nakasa kulungan ng kasalanan, kabiguan, pwede niyang buksan ang pintuan na yan at kayo'y mapalaya. Kaya mga kapatid, punta tayo sa next na statement dito. Kanina, Redeemer must be wealthy. Mayamang-mayaman. At kilala na natin kung sino yan na siya ay Diyos nagkatuwang tao. Baka mapansin nyo, saan sa Bible, Diyos nagkatuwang tao yan? Di tingnan natin sa 2 Timothy 3:16. 2 Timothy, 1 Timothy pala. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Mapansin nyo rito na dapat wala na tayong debate pagdating sa pagka-Diyos ni Jesus sapagkat siya ay Diyos ng katuwang tao. Kasi kung hindi sa Diyos, hindi siya mayaman. Hindi siya qualified na maging Redeemer. Ready? Read. Nandiyan na kayo. Salamat naman. Ready? Begin. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, and then what? Receive up into glory. Sino bang umakyat sa heaven? Sige nga, si Lord Jesus Christ. And nalalahanin ninyo na ito si Lord Jesus Christ ay mayaman. Now, number 2, mayaman ang pinag-usapan natin sa Redeemer. Kaya nga makapangyarihan sa bilhin. Katulad ni Boaz, bilhin yung mga nakasangla na pag-ari ni Naomi na lupa at pati si Ruth na dala-dala ni Naomi ay kanyang bilhin bilang asawa si Boaz. Bibilihin si Ruth. Bakit? Ganyan ang Redeemer power, kapangyarihan niya. Ibig sabihin lahat pwede niya bilhin. Yung lupain ang lawak-lawak, binili niya yan. Si Boaz na yan. Mayaman siya. Ngayon, salamat mayaman ng ating Redeemer. Kaya nga dapat masaya ka, Kristiyano ka Tatay mo mayaman, Redeemer mo mayaman. Dapat wala kang worry. Katulad nga yan. Halimbawa, si President Biden kasama mo. Sa palagay mo, mag-worry ka. Hindi. Kasi bago makarating yan sa isang meeting, handa na yung pagkain dun. At bago yan aalis, handa na yung kanyang limousine. Kasama mo. Kapatid, kung kasama mo nga si Biden, wala kang worry. It's because everything is supplied. How much more kasama mo ang hari ng mga hari? Mayaman sa lahat. Kaya nga dapat huwag kang mag-worry. I-memorize mo ang Psalms 23. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Yung word na want doon, hindi ka magutuman. He makes me to lie down in green pastures. Katulad nitong likod ko ngayon. Green yan. Kasi maraming rambutan dito. At marami ding, alam nyo yung, ang sarap nitong mga lungboy. Ang lalaking lungboy dito. Ay, hindi lang yun. Maraming avocado dito. Marami pang santol dito. Kayo naglilihi. Gusto yung santol. Marami din mangga dito. In fact, meron akong bunga dito ngayon. Tignan yan. May mangga ako rin. Kita yan. Laki-laking mangga, ha? Meron din akong, nga pala, harvest time ngayon ng mga, pineapple. Tingnan nyo yan. Kaya kung masipag ka rito, mayaman ka. What I'm trying to say, mga kapatid, pag-aari lahat ng Panginoon yan. At kung unahin mo siya, siyempre, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Mapansin nyo dito sa likuran ko, may still waters dyan. Maraming tilapia dyan. Maraming dalag dyan. Yan, makita nyo. Kaya, mga kapatid, well supplied ka. Why worry when you have the Redeemer with you?
tinubos ka nga niya. With His blood. How much more? Sabi nga diyan rito sa Romans 8:32, gusto ko lang makita niyo para kayo nagwo-worry kung anong kainin niyo mamaya. Mag-worry pa ba kayo? Dami-dami nga palay dito sa Cagayan eh. Diyan sa Apayao, dami din. Kaya sabi niya rito sa Romans 8:32, paano ka pa mag-worry niyan? Sige nga. Ano sabi niya? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Ibig sabihin, sabi na Apostle Paul dito, dahil ibinigay niya ang bugtong niyang anak para ikaw ay magmana sa langit, hindi ba niya maibigay sa iyo yung bigas mo, pagkain mo araw-araw? Yun ang sabi niya rito, na libre. Ay sa totoo lang, daming libre. Daming libre. Okay. So, maraming salamat po sa Galvez family. Salamat lumitaw kayo, ha? Okay, right. So, nakita na natin dito na mayaman. Now, number 2, the Redeemer is the only, authorized person that can buy back Naomi's and Ruth's possession. By moral law ito, authorized. Ibig sabihin ng authorized, siya lang lisensyado, makabili doon. Wala nang iba. Kaya nga sabi ni Ruth, sabi ni Naomi kay Ruth, meron autorisado makabili sa lupain natin. Siya lang. At ang pangalan niya ay Boaz. Sa amin, ang ibig sabihin ng Bo ay yes na tao. Ibig sabihin, kayang-kaya niya bilhin. Kasi autorisado nga eh. Kaya nga ako, autorisado doon akong mangkasal. Kaya, ako lang ang pwedeng mang-solemnize marriage sa mga kasamahan kong pastor dito. Kasi, alam mo mga kasama, mahirap makakuha ng authority ngayon sa PSA. Kahit kakilala mo lahat yan. Kung wala kang 200 members plus, ako marami. 1,000 members na ito, ipunin ko yung mga daughter churches. Next, kinakailangan na meron kang sending church. Ayun. Meron kang authority galing mayor. Pambira, madali lang naman. And then kinakailangan, ang dami. Ang daming kailangan. So, with all these criteria, you must have that to present to the PSA office para ikaw ay mabigyan ng license o authority. Kaya nga tinatawag na, rinig nyo yan, Philippine Statistics Authority. Ngayon, may authority ako magkasal. Si Boaz ay kilala ni Naomi na may authority na bibili sa lahat. Ngayon, I know someone that has all the authority na bibilihin ka. Pakinggan natin mga kapatid. Matthew 18:20. Yung word na authority. Para maintindihan naman ninyo na merong makapangyarihan para mapatubos ka o matubos ka. Ano sabi niya dito? Ano sabi niya? For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ibig sabihin yung otorisadong makabili sa iyo, nandiyan kasama nyo, sa bahay nyo. Narinig nyo yan? Nandiyan siya. Kaya hindi sa malayo. Kaya wag ka nang pupunta. Ano-ano man sa Santos, lapitan mo dyan. Hindi na. Lapit ka na kay Jesus, yumuko ka dyan. Nandiyan siya sa harapan mo. At oras na papasukin mo siya sa puso mo, sabi niya, I will come into him. Okay? Kaya, wala kang excuse. Magsabi na, hindi ako naligtas kasi wala si Jesus. Anong wala si Jesus? Kasama mo nga ngayon. Dahil sa pangalan ng Emmanuel, di ba? Ano sabi niya? God with us ay Emmanuel eh. Ngayon, sa Matthew 28 verse 18, makita nyo rito na hawak niya, otorisado siya in heaven and in earth. Kaya kung hawak niyang lupa't langit, nakasama mo na siya ngayon. Kasamang-kasama mo siya ngayon. Usapin mo lang siya, hindi naman kinakailangan sisigaw ka para marinig ka ni Jesus. All you have to do is just to whisper, say, forgive me Lord Jesus, come into my heart, save my soul.
Please save my soul. Ganun lang. Iligtas mo po ang kaluluwa ko. Isalakan na ka, Jesus. Hangko kahit mapan impyerno ko na ma. Oh. Talaga isalakan ka niyan. Matthew 28:18. Na natin to. Matthew 28 verse 18. Ano pa bang masabi niya? Kayong nanonood sa television, ha? Ano sabi niya? And Jesus came and spake unto them, saying, all authority or all power is given unto me in heaven and in earth. Sino pa bang lapitan mo? Sige nga. Hawak niyang kapangyarihan ng langit, kapangyarihan ng lupa. Hawak niya. Sinong lapitan mo? Katulad niyan, ha? Meron kaming notary. Saan kami lumapit? Siyempre sa notary, public na lawyer. Hindi doon sa dentist. Hindi pwede, ha? Pagdating naman sa dentist, autorisado din si Dr. Piper. Siyang may authority magbunot ng ngipin. Nga pala, may problema ako sa ngipin ko. So, kinakailangan lapit sa kanya siyang authorized license, di ba? Sabi ni Judy Litawa. Okay, hello Judy. Kamag-anak ko rin itong Judy Litawa, nanonood kayo, ha? Okay. So, the only authorized person to buy back or to redeem the property of the Omi and Ruth is Boaz. I say also that the only authorized Savior that can save you right now is Jesus. Wala nang iba. Hebrews 7:25. Pakinggan natin to. Wala nang iba. Kaya nga wala nang kami pinapakilala dito kundi si Jesus. Pwede ba? Huwag na kayong lalapit sa iba-ibang ano-ano at pangalan dyan. Si Jesus lang. Ready? Read. Very good. Wherefore he is able also to save them to the uttermost. The word uttermost is completely. That come unto God by him. Bakit by him? I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Seeing he ever liveth to make intercession for them. Ibig sabihin, buhay na buhay. Yun nga ang dahilan kung bakit si Saul na nagiging Paul ay talagang malakas mag-preach. Dahil nasa lubong niya mismo yung buhay na Jesus. Don't you know that? Kaya kung alam mo na makapangyarihan yung tagapagligtas mo, tatay mo, kaibigan mo, ay wala kang takot. Paano ka pa matakot? Sabi niya, I will cover you with my hand. Kaya nga, saan ka pa punta? Mag-pray ka, Lord, please protect us always. Help us to feel your presence. Ganun yan. Hindi yung, kaya masasalubong natin, baka multo. Baka, alam mo mangyari sa iyo yan? Matatakot ka kasi iniasahan mo multo masalubong mo. Baka naman madisgrasya tayo. Wag mong isipin yun. Isipin mo na, nandyan ang Panginoon, iingatan kayo. At kung magmaneho naman kayo, huwag kayo magmadali. Pwede ba? Ganun yan, mga kapatid. Now, tatayo rito, mga kapatid. Redeemer. Nga pala, meron kong maalala tungkol dyan sa pagtubo. So, naalala ko yung kwento ng ating kapatid. Sabi niya, nung nag-park daw siya sa Quezon City ng kanyang Sportivo, marinig niya, baka kilala nito. Wala yung nangyari, pag-park niya doon, mayroon lang daw binili. Pag-uwi na, wala na yung side mirror niya doon sa tabi. Nawala. So, ang ginawa niya, nagtanong doon sa mga Chinese auto supply. Sabi daw Chinese, brand new, sakyan mo, wala pa yan. Sabi niya, saan kaya ako makabili? Sabi niya, subukan mo, Banawe. Yung Banawe, doon dinadala yung mga ninanakaw na side mirror. May kakilala siya doon sa Banawe. Tinawagan niya ngayon kaibigan niya. Sir, sabi niya, ikaw pala yan, Brad. Sabi niya, bakit no problema? Ninakaw yung side mirror ng brand new na Sportivo ko. Sportivo, alam mo yun na Isuzu yun . Ngayon, sabi daw ng tao, hintay-hintay ka lang, baka may darating. Kasi talaga, dalhin yung ninakaw na salamin mo dito, side mirror mo. Sabi daw, i-check. So, namasyal daw muna sa mall yung kaibigan ko. Nung nasa mall, pagdating sa mall, may tumawag. Nandito na hinahanap mo side mirror, sabi. Puntahan mo.
Ibininta sa akin, sabi daw nung taga Banawe sa Quezon City. Kasi nandun lahat yung spare part. Kung punta ka doon, nandun yung mga spare part na po, lahat-lahat. So, ginawa niya, nag-drive siya, punta doon. Pagdating doon, sabi niya, akin to eh. Ininakaw ito kanina sa aking sasakyan sportibo. Uwi na raw yung tao. Uwi na yung kaibigan ko. Sabi niya, hindi pwede. Binayaran ko yan. Kinakayang bayaran mo. Sabi daw nung may-ari, akin ito, bayaran ko pa. Kasi nga, ibinenta sa isinangla sa akin, sabi daw nung inchik. To make the long story short, magkano ba? Mantakin mo? Binili niya yan. Alam mo yung isa, 200. Yung isa, 200. Talagang bilhin niya kasi wala nang ibang sportibo na side mirror nung araw. Mantakin mo, pag-aari niya yon, binili niya. Yan ang Redeemer. Pag-aari tayo ng Diyos sa Garden of Eden, naalala nyo? Naalala nyo. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay naisangla sa kasalanan. At kinakailangan bayaran ni Jesus sa buhay niya yung yung ating kasalanan. So salamat kapatid. Narinig na niyo ibig sabihin ng Redeemer. Pag-aari tayo ng Diyos, pero binili ulit tayo ng Diyos. And sa English ay, we are owned by God by virtue of creation. But we are now owned by God by virtue of redemption. Kaya salamat sa Diyos. Natubos na tayo. So naintindihan yung redemption na. Now, number 3. Punta tayo number 3 kasi matapos na ako. Okay, number 3 ay ganito. The Redeemer must be related to the redeemed. Nakuha nyo? Ibig sabihin, kinakailangan may relationship. Sabi nga ni Naomi kay Ruth, near of kin, kamag-anak, related. Nakuha nyo? Ngayon ang question, related ba tayo kay Jesus Christ? Salamat naman sapagkat siya ay Diyos. Sabi ng Bible, talagang hindi natin maabot-abot ang Diyos. Pero, ano nangyari? Dito, sa Hebrews chapter 2, naging, related tayo kay Jesus. Bakit? Ito basahin natin mga kapatid. Hebrews chapter 2, 14 to 17. Gusto ko lang makita nyo ito. Salamat po. At naging kinsman redeemer natin si Jesus. Naging kaklan natin. Okay. Naging relative natin. Di ba ang ganda doon? Kasi nga, ang qualification ng redeemer dito sa Book of Ruth ay kinakailangan may clan relationship. Okay. Pero mapansin nyo, walang blood relationship si Boaz kay Ruth. Wala, kasi mawabait nga ito. Ganon din sa atin. We all have sinned nga road. All have sinned na tayo. Kama nagbasol tayo amin. All have sinned kay kunana. Hantay makaabot iti gloria ni Apo Diyos. Ngem, dito mismo ang Diyos ay nai-clan sa atin, nai-relate. Nakita nyo? Okay. 14 to 17. Dahan-dahanin natin ito mga kapatid. Okay. Basahin naman natin for as much then as the children are partakers of the flesh and blood. Tuloy-tuloy. He also himself likewise took part of the same. Nakita nyo? Nagkataong tao siya. That through death, he might destroy him that hath the power of death, that is the devil. Salamat naman. Nagkataong tao siya katulad sa atin, di ba, mga kapatid? Next, punta tayo sa next verse, 15. To deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Di ba, takot na takot tayo mamamatay? Pero dahil tinalo niyang kamatayan, wala na, talo na, ligtas na tayo sa kamatayan at impyerno. And verse 16, for verily he took not on him the nature of angels, hindi sa nagkatawang anghel, kasi walang dugo yun But he took on him the seed of Abraham.
through the seed of Abraham. Alala niyo yung genealogy ng Abraham, David, ganon. Si David, anak yan ni Jesse, na si Jesse, anak ni Boaz. Don't you know that? Oh, ganda. Now, look at verse 17. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren. Yan, kinsman na yan. Nakita nyo? And faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation for the sins of the people. Yung pala, kapatid, Diyos siya, nagkatawang tao para maiabot niyang kamay niya sa Diyos at iabot niyang kamay niya sa tao. Kaya nga nakalagay dito sa 1 Timothy 2:5, ang mediator. Ay, ang gandang isipin niya mga kapatid. Kaya nga, pasalamat kayo, naririnig niyo ito, oportunidad ito para tawagan niyo si Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan. Basahin na natin para kain tayong rambutan mamaya. Marami kong rambutan dito. Okay. Ready? Read. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Settled ka na kung kilala mo Redeemer. You know what? He is holding the hand of God and the hand of man. At sabi niya, ako ang namagitan, pwede ka nang masave. Kaya nga sa verse 4, itaas lang natin pagbasa ha. Sa verse 4, makita nyo rito na gusto talaga ng Diyos, lahat tayo matubos, masave. You know why? Kasi ginanap na ng tagapagligtas sa cross yung ating kabayaran ng kasalanan. Ready, read. Who will help all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaya magbasa na kayo ng Bible, tanggapin niyo si Jesus dahil siya lamang makapagbigay sa inyo ng meaning of life, purpose of life. Ay maraming tao lang purpose of life. Akala na makipag-boyfriend, girlfriend, tapos ng purpose. Anong tapos? Magsimulan ang kalbaryo mo yan. Lalo-lalo na kung wala kang maipakain. Pero kami dito sa corner ito. Dito sa corner, sa Apayaw, ay maraming pagkain dito. As I said, hindi kami qualified mangligaw hanggat hindi kami marunong magtanim ng rambutan, magtanim ng langka, magtanim ng nyog, magtanim ng saging, magtanim ng pineapple, magtanim ng palay, magtanim ng mais, at magtanim ng kahoy para kapitan ng mga honeybee. Don't you know that? Tinatanim ho din yung logs na malalaki. Ay buhatin mo yun, itanim mo, tapos kinakailang islanting para doon dadapo yung mga honeybee. At doon qualified ka na mag-asawa. Hindi katulad diyan sa lolan, diyan sa lolan sa inyo. Grade kinder pa lang. Pinaparis na ng magulang sa ibang mga bata, mali. Hindi maganda yun. Oo. Bakit? Pag grade 6 ba ngayon, mag-asawa na sila, mga anak sila ng Mongoloid, tapos kayo. High school, uwi sa kanilang, muntik ko sabihin yung lugar. Uwi sa kanilang barangay. Meron ng dalang pakwan. Ano mangyari? Sino magpakain yan? Si lolo at lola. Sabi nga ng lola na kilala namin, sa totoo lang talagang wala na akong ipakuan sa mga bata. Naglulugaw lang ko, hinahaloan ko lang ng saging para na makarami. Ayun. Paano yung gatas nila? Kung minsan, humihingi na lang ko sa kapitbahay para may gatas mga bata. Saan yung magulang? Ayun. Yung nanay, nagtatrabaho rin kasi para may maitulong sa gatas. Yung tatay. Anong tatay? Hindi nga namin mahagilap kung saan yung tatay. Kayo mga irresponsible na tatay, maniningil ang Diyos one day. Kawawa kayo. God is a God of vengeance. Kaya kayo mga nangloko na mga lalaki sa mga kababaihan, huwag yung sabihin na hindi nyo pagbabayaran yan. Sabi ng Diyos, what you sow, you reap. Totoo yan. Kaya, magpakatino na tayo. Okay? Amen? Amen daw. Amen. Salamat naman nag-amen. Now, as I said, the only authorized person who can redeem Naomi and Ruth is Boaz because
related pala sina yung asawa ni Naomi at saka si Boaz. You see, ngayon related tayo kay Jesus. You know why? It's because sabi ng Philippians 2, 5-8, ganito nangyari. Okay, tingnan natin ha. Kaya salamat. Salamat nandiyan kayo. Okay. Ang gandang sipin. Na-related pala tayo kay Jesus. Basahin na natin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Mapansin nyo, equal sa Diyos. Pero nung nangyari, yan ang tinatawag na condescension. Nagpakumbaba siya sa verse 7. Ready, read. But made himself of no reputation. Kaya nga hindi nirespeto yan eh. Oh. And took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Doon na tayo naging related kay Jesus. Nagkatawang tao siya. Narinig nyo? Oh. Verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Even the death of the cross, naging redeemer mo siya nung namatay siya sa cross. Ganon yan. You see, kapatid? Ha? Yun, made in the likeness of men nga eh. Nagkatawang tao katulad natin para magiging kinsman redeemer natin siya. Oh, di ba sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero tingnan niyo sa John 1:14. Ano nangyari sa John 1:14? Naging kinsman redeemer natin siya. Bakit? Kasi nga nagkatawang tao. O, tingnan niyo ito, basahin niyo ito. Alam naman yung Bible niyo, di ba? Diyos siya, nagkatawang tao yan. Ibig sabihin nito. Ready, read. And the Word was made, flesh. And dwelt among us. And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Mapansin yan? Full of grace and truth. Ibig sabihin, kapatid, kahit napakatindi kasalanan mo, ang grace niya extended sa iyo. At oras na, tumawag ka sa Kanya, the truth is, you will not perish, but you have everlasting life. Ang iniisip lang kasi natin, porket may mall eh. Pagkain sa mall, pagkain dito. Pang-physical yan eh. Why not be like Mary na kapatid ni Lazarus at Martha na inuna niya ang Panginoon. At sabi ng Bible, mawala man lahat, yung iyong tinanggap na salita ng Diyos, yun ay imuni-muni mo for all eternity. Mangkasama, kaya pasalamat tayo sa Diyos na tayo na talagang nakakakilala kay Jesus, related na tayo sa Kanya. And sabi ng Bible dito, lahat tayo na nampalataya sa Kanya ay Galatians 3:26. Yan ang sabi ng Bible. Okay? Ang sabi ng Galatians 3:26. Related ka na kay Jesus? You see? Ano ka na ngayon? Kaya you need to say, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long because of this verse. Ready? Read. For ye are all, the children of God by faith in Christ Jesus. Kaya kung sumampalataya kay Lord Jesus, anak ka na ng Diyos. Mantakin mo, tinatawag ka habang nasa lupa ka, children of God. Eh kung tinawag ka na children of Bill Gates, magpasalamat ka, bilyonaryo yun. Pero don't you know, si Bill Gates at saka si Melinda Bill Gates, kung kailan sila yumaman, hindi sila masaya, kaya naghiwalay sila, kaya hindi kayamanan. Ang sagot para masaya ka, kahit binigay sa'yo lahat ng boyfriend mo, girlfriend mo, mister mo, misis mo, kayamanan, wala doon. Belinda at saka si Bill Gates, kung kailan 27 years na kakasama, wala. Sabi ni Bill Gates kay Melinda, amoy lupa ka na. Sabi ni Belinda kay Bill Gates, hanggang gate ka na lang, ha? Hanggang. Bakit? Amoy lupa ka na rin. At nalaman ko, sabi ni Melinda, na meron kang kabit sa China. Uy, ang ganda ng kabit ni Bill Gates sa Chinese. Ay, sabi ko sa inyo. Maniwala kayo mga kapatid. Batang-bata pa. At saka, itong kabit ni Bill Gates, ay chismoso na yata ako. Pero, nasa kwan na yun, nasa media, yan, nasa social media. Hanapin niya.
Bill Gates at Melinda divorce. Mantakin mo. Kaya pala nagustuhan ni Bill Gates itong cute na Chinese girl. Ay asikaso niya si Bill Gates. Oo. Talagang nandun siya palagi. Kailangan ni Bill Gates tubig, nandyan tubig. Cellphone ni Bill Gates, nandyan lahat. Wallet ni Bill Gates, nandyan. At wala pa siyang kukupitin. Chinese ito. Siyempre, si Bill Gates magbigay ng malaking tip dun sa Chinese. Malaki na ho yun. Malaki na yun from dollars to yuan. So ito si Bill Gates na in love talaga rin. Kasi gano'n naman kaming mga lalaki, don't you know that? Kaya kayo mga babae, pagdating ng mister nyo sa bahay, kahit may ginagawa kasi mo agad. Hindi yung katulad ng babae, ako na nga nagluluto dito na ang init-init sa kusina. Ikaw, kakain ka lang. Hindi ganon. Iba ngayon. Para hindi kahiwalayan ni Bill Gates. Hindi kahiwalayan yung bill nyo. Kasi mister nyo, puntahan nyo at sabihin, mister, alam mo, may pasalubong ako rito na na mani. Ayun, o kaya, alam nyo, ganyan ang lalaki, don't you know that? Kasi lahat ng lalaki, pakinggan nyo ako mga babae, lahat ng lalaki, ayon psychology, ay mas advanced yung mga babae ng 10 years intelligence and knowledge kaysa yung mister nyo. Yung mister nyo, halimbawa, nakapag-asawa ka ng isang lalaki, ng halimbawa, 26. Ikaw na babae, 26. Ang utak mo, 36. Babae ka, yung lalaki, minus 10. Big sabihin, 16 years old yung napangasawa mo. Kaya gusto-gusto nila na kalut-kalutin mo ang likod. Kung minsan nga, kayo mga babae, lapitan yung mister nyo. Alam nyo, masapasahean nyo. Gusto-gusto mong lalaki yan. Kasi may sanggol sa loob niyan. Gusto mo aruga. Kaya magmula ngayon, kayo mga kababaihan, batang-bata pa kayo, mga line of 3 kayo, mister nyo, ganon din. Isipin nyo na yung mister nyo, nangangailangan niya ng pansin. Kung minsan kasi, porket may sanggol na, yung kasanggol ng pinapansin, pinapansin yung nada, yung sanggol, alam nyo yung gagawin sa sanggol, patulugin nyo, ibaba nyo pagdating ng mister nyo. Pagdating ng mister nyo, arugain nyo, siya gusto maging sanggol yan. Okay? So, ganun yan mga kapatid. Ngayon, talking about the Redeemer. Don't you know, ang Redeemer natin, inaaruga tayo. Ay, totoo yan. Nasa Bible yan bilang shepherd. O kayo dyan na nabibigatan, Lord, sabi mo, paano na ba ito? Bigat-bigat problema ko. Di sabihin mo kay Lord, Lord, arugain mo naman ako. Bigyan mo ako ng peace of mind and heart. Ay, bibigyan ka niyan. Okay. Pakinggan natin na Isaiah, mga kapatid. Chapter 40, verse 11. Ganyan ang Diyos natin, the same yesterday, today, and forever. Huwag kayong mga kababaihan, kasi ganun ho yan. Amen, sabi ni Sister to yan. Kaya kung kayo ay, halimbawa, may pagkakataon pa mag-asawa, o kaya kayo dyan, oportunidad nyo, may mister kayo, oportunidad nyo, may misis kayo, pabutihin ninyo. Ngayon, kayo naman, nabigo sa mister nyo, nabigo kayo sa sino-sino dyan. Just come to Jesus and say, Lord Jesus, you are my Redeemer. Please lang, arugain mo ako, Lord Jesus. Let me feel your arm of loving kindness. Sabi mo, wala kayo kasi panahon na mag-pray para ireklamo. Tuloy, yung mister nyo lumayo, tuloy si Bill Gates kay Melinda. Read. He shall, feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm. Tingnan nyo and carry them in his bosom. And shall gently lead those that are with young. Hindi nyo ba alam bakit buhay ka pa ngayon? Nandun yung word gently. Iniingatan ka ng Diyos. Kaya magpasalamat ka. O katulad niyan, galing kami sa Apusing, galing kami sa Anapatan, pagbalik namin, alam nyo, iniingatan kami ng Diyos. Hindi basta-basta magbiyahe. Sabi nga ni Pastor Magigad, nung papunta daw sila din sa Anapatan, muntik daw sila tamaan ng sasakyan. Kasi ang nangyari pala ay yung sasakyan hindi nagsignal, biglang nag-left turn. Alam niyo mga kapatid, may mga driver na nananaginip. Totoo yan. O katulad ng isang driver, sabi ni Pastor Gilbert, mantakin mo. Poste, binunggo niya. Paano nangyari yun? Sabi kay Pastor Gilbert. Lumingon lang daw sandali yung driver.
may lilingon. Ay mga driver, wag kayong lilingon ha, mga lalaking katulad ko ha. Pwede ba wag kayong lilingon-lingon? Lumingon lang daw sa may naka-short. Ayun, tuloy, na short live. Nakita niyo. Kaya mga kapatid, kayo mga lalaki ha, focus lang tayo. Kaya mga kapatid, salamat po sa panunood nyo, suportahan nyo. Pagpalain kayo lahat ng Diyos. Oo. Kaya ako'y nagpapasalamat na merong blessing palagi sa ating makuha. Lalo-lalo na Redeemer. Palagi natin isipin, kayo mga kapatid, yung the doctrine of redemption na ginanap lahat ni Jesus, yung 3 parts. Ano yung 3 parts? Pinangbayad, naglabas ng item, at nagbayad. Siya lahat gumanap yun. Kasi mahal niya kayo. Ganon yan mga kapatid. Okay? So, kung sino man ang hindi pa nakakaintindi sa kaligtasan, just ask the Lord na iligtas ka. Hindi naman kinakailangan, intindi mong lahat. Katulad yan, nagpagupit ako. Hindi naman kinakailangan, intindihin ko paano gupitan ng buko. Ang ginawa ko lang, nagsubmit lang ko sa barbero at ginupitan ako. Ganon din ho yan. Mag-submit kayo sa Lamb of God that takes away the sin of the world, alisin ang kasalanan nyo. Sabi niyo, Lord, hindi ko malis ang kasalanan ko. Please lang alisin mo. Gusto ko pang maligtas. Kausapin mo. Whosoever shall call upon them, the Lord shall be saved. Di ba? Buhay ang Panginoon eh. Bakit hindi mo siya tawagan? At sabi mo, Lord Jesus, alam ko na maiksi lang buhay dito. Gusto ko po na titira ako dyan sa langit nyo forever. Iligtas mo po ang kaluluwa ko, Lord Jesus. Linisan mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Sabi mo nagsisisi na po ako, agbabawi at tatana po Jesus. Ganon yan. Para pagdating ng araw, babalik tayo sa lupa, paradise regain, mas maganda pa kaysa yung mga rambutan sa likuran ko, ang new earth, new heaven. Pag tinanggap po si Jesus, siya lamang ang kailangan, wala ng iba. Kaya nga nandito tayo to tell you na pwede kayo maligtas ngayon. Hindi na sa pamagitan ng church namin, hindi ho. Hindi pamagitan ng pangalan ng church namin, hindi ho. The name Jesus, above every name. At sabi ng Bible, the only licensed name to give salvation to you, ayon sa Acts 4:12, ay si Jesus. Wala nang iba. Tawagan niyo siya. At magkita-kita tayo sa langit. He must increase, but we must decrease. Heavenly Father, thank you again for your Holy Spirit that taught us about the Redeemer, the only Redeemer, the living Lord and Savior, Jesus Christ, your only begotten Son, O Father. Thank you for giving him to us as our kinsman Redeemer, related to us because he took the form of a servant and was made in the likeness of men. Like Boaz, who is related to the husband of Naomi, he has the power to redeem Naomi and Ruth because he is related to the clan. In Jesus' name, amen. Each step I take, my Savior goes before me, and with his loving hand he leads the way. And with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. At times I feel my faith begin to waver, when up ahead I see a chasm wide. It's then I turn and look up to my Savior. I am strong when he is by my side. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken.
I take just leads me closer home. I trust in God, no matter come what may, for life eternal is in His hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home.